to others. Dahil, sabi nga, habang nagbibigay ka, lalo kang pagpapalain ng Panginoon. It is better to give than to receive. Doon nga sa Proverbs chapter 11, verse 26, pag ayaw nyo pang maniwala sa akin. Ito yung sa Kawikaan, chapter 11:26. Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil, pinupuri ng balana ang nagbibili ng pagkain. Diba kung sino yung madamot? Laging may kagalit. Walang kaibigan kasi madamot. Pero kapag ikaw ay mapagbigay, madami kang kaibigan, di ba? Kasi marami silang hihingin sa'yo. Di ba? Pahingi naman dito. Pahingi, kasi kailangan ko niyan. Di ba totoo naman? Pag ikaw ay generous person, madami kang kaibigan. Kaya nga lang minsan, matuto ka rin tumingin ng tunay na kaibigan. Kasi minsan, kaibigan mo lang siya dahil binibigyan mo siya. Pero pag hindi mo na siya binigyan, kaaway ka na niya. Lalayuan ka na niya. Pero, alam po natin na ang Panginoon, una-una po siyang generous man para sa bawat isa sa atin. Pinakadakilang bagay binigay niya para sa atin. Yung blessing na natanggap natin mula sa Panginoon, wala yung katulad. Dahil tayo pinakamapalad, isa tayo sa pinili ng Panginoon, tinawag na Panginoon, bilang maging anak. Bilang anak, pinili, tagapagmana. Lahat ng blessing para sa atin. Kaya nga lang, yung lesson ng Panginoon, dapat din po nating matutunan. Hindi lang po natin marinig. Akala nyo po, nagbibiro ako. Pero totoo po yan. Na kung nais natin na maging yung pagpapala ng Panginoon ay sumunod sa atin. Sumunod tayo sa nais ng Panginoon sa buhay natin. At pangatlo, na napaka-importante po sa buhay natin. Lesson kung bakit nadidelay yung blessing natin. Humility required. Sa 26 Verse 26 to 27 ng Matthew, pumunta po sa kanya yung babaeng Kananiya. Diba nag-ano po siya? At sinabi niya sa Panginoon, tulungan. Hindi siya nagsawang humingi. Kahit nakukulitin na yung mga alagad ng Panginoon, doon pa rin siya. Ingay ng ingay pa rin siya para matanggap niya yung blessing ng Panginoon sa kanya. Para mapagaling lamang yung kanyang anak na inalihan ng demonyo. Kaya nating magpakumbaba. Siguro nga, i-criticize lang tayo ng isang beses, hindi na tayo magpapakita. Naranasan ko yan minsan, na yung parang nawawalan ka na ng lakas loob. Na-discourage ka na. Na minsan kang nakarinig ng yung parang word of discouragement. Pero pala yun, isa lang lesson para sa'yo. Kasi minsan, yung pride ang tumatalo sa bawat isa sa atin. Sino ba dito walang pride? Sino walang pride? Lahat tayo, di ba, kumakain ng fried chicken? Chicken, kaya na. Lahat tayo kumakain ng fried chicken. Pero lahat din tayo, may pride sa loob. Kaya nga, pag natamaan yung pride, galit na tayo. Parang, minsan,
umaaso-aso na yung ulo natin kapag natamaan yung pride. Di ba? Masabihan lang tayo ng konti, yung parang ang ganda-ganda ng mood mo, pag naapakan lang yun ng pride mo ng konti, biglang nasira ngayon yung mukha. Yung dati kayang-kayang i-drawing, nung naapakan yung pride, hindi mo na alam kung paano sisimulan i-drawing yung mukha. Di ba likas yun sa atin? Yun yung napakahirap labanan sa sarili natin. Yung pride. Mahirap kasi magpakumbaba. Pero kung titingnan natin yung example ng Panginoon, doon ulit tayo. Panginoon ng Panginoon, hari ng mga hari, nagpakababa ng kanyang sarili. At kung nais nating matuto mula sa Panginoon, yung sabi ko nga kanina, paulit-ulit, lagi nating maririnig, sumunod tayo sa yapak ng Panginoon. Kalimutan na natin yung sarili natin. Diba? Nais naman nating maglingkod sa Panginoon. Nais nating mabigyan siya ng kapurihan. Nais nating tumanggap ng blessing. Kalimutan na natin sarili natin. Unahin natin yung para sa Panginoon. Unahin natin yung kapwa natin. Bagamat minsan, chinichismis tayo, pinupulaan tayo, inuutangan tayo, o yung parang sinisiraan tayo, wag natin silang kalimutan. Kasi mahalaga sila sa Panginoon. Diba? Nais ng Panginoon na maranasan nating lahat ang blessing. Kaya nga sa ngayong gabi, sa isa pang example po ng humility, yung centurion. Sa Matthew chapter 8 verse 8, kung hindi pa ninyo po alam yung kwento ng ng centurion, ito po yung sabi ng sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Yun yung nagpapakababa po siya. Isa po siyang kapitan. Nang siya po'y lumapit sa Panginoong Jesus upang pagalingin yung kanyang alipin. Di ba sabi ng Panginoon, samahan siya? Pero ang sabi ng centurion, sabihin lang at gagaling na kaagad yung kanyang alipin. Wow! Grabing pananampalataya at pagpapakumbaba. Di ba yung kababaan ng loob? Yun ang tiningnan ng Panginoon sa kanya. Kung bakit nangyayari yung kanilang hilingin, yung kanilang desire ng puso nila, dahil po sa kababaang loob. Yun, may po nga po akong isang quotation na sinasabing, God often uses lowly things, His purpose to fulfill, because it takes a humble heart to carry out His will. Yun po yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Alisin po natin yung mapagpataas na puso. Hayaan po natin, di ba, kung bakit nga mahal na mahal ng Panginoon si David. Dahil isa siya sa taong napaka mapagpakumbaba. Dahil sa pagpapakumbaba ni David, lalo siyang tinataas ng Panginoon. Nakagawa man siya ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa Panginoon, pero lalo siyang tinataas ng Panginoon. Hindi siya pinababayaan ng Panginoon. Dahil yun ang nais din ng Panginoon na mangyari sa buhay natin. Sa Micah chapter 6 verse 8, humility, God's requires it. Ito yung nire-require ng Panginoon. Higit sa lahat,
sa buhay natin ang magpakumbaba.